Magandang araw po. Ako po si Charm Cristel F. Aguilar na nag-aaral po sa Philippine Christian University, Dasmariñas, Cavite po, na kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor ng Sekundaryang Edukasyon na major ng Filipino po. So, isang mapagpalang araw din sa iyo. So, maraming salamat sa iyong pagpaunlak na ako ay iyong makapanayam ngayong araw na to. So, ipinapakilala ko ang aking sarili. So, ako si Ginoong Erwin Garcia. And sir, magandang araw, Sir Erwin. Meron po kami ngayong isinasagawang panayam patungkol po sa paghahanda at ebaluasyon ng kagamitang panturo po sa Filipino. Maaari ko po ba kayong makapanayam? Maaari naman. Ayan, salamat sir. Bago po tayo magsimula sir, maaari ko po bang malaman kung ilang taon na po kayong nagtuturo po ng asignaturang Filipino po? Ah, so, ako ay 7 taon na nagtuturo ng asignaturang Pilipino. Una sa lahat, 3 kaaralan ang aking pinagturuan. Okay, so yung unang-una ay ang Okay sir. Um, Maaari na po tayong magpatuloy po. Ngayon, nalaman ko na kayo po ay 7 taon nang humahawak ng asignaturang Filipino. Ah, Ako po ay sigurado po ako na masasagot po ninyo ang ilang katanungan po na aking inihanda ngayong araw. Eto po. Unang katanungan ko sir, paano po kayo naghahanda ng mga kagamitang panturo bago magklase? Paghahanda ng mga kagamitan panturo bago ang klase ay isang mahalagang bahagi ng pagiging epektibong guro, kung saan meron tayong iba't ibang hakbang kung paano natin ito karaniwang ginagawa. Una ay yung pagsusuri sa layunin ng aralin. Alamin muna ang layunin ng aralin o ang tinatawag na learning objectives. Siguraduhin ang mga kagamitang nihanda ay angkop sa layunin ng pagtuturo at antas ng mga mag-aaral. Pangalawa ay pagkilala sa mga mag-aaral, isaalang-alang ang kakayanang, interes at pangailangan ng mga mag-aaral. Maghanda ng mga kagamitang naaayon sa learning style nila o yung mga visual, auditory. At pangatlo, pagpili ng akmang kagamitan, pumili ng mga kagamitang makakatulong sa pag-unawa ng aralin. Halimbawa ay ang visual aids, audiovisual o digital tools. Pang-apat, pagsasaayos ng mga kagamitan. Siguraduhin gumagana ang mga teknolohikal sa kagamitan, ang laptop, projector o internet. Panlima, pagtataya sa kalidad ng kagamitan. Siguraduhin tama at napapanahon at angkop sa edad ng mga mag-aaral ang nilalaman ng kagamitang panturo. I-check ang gamitan o impormasyon. Pang-anim, paghahanda ng alternatibo. Maghanda ng backup o alternatibong kagamitan kung sakaling may aberya. Halimbawa ay ang pagkawala ng kuryente.
And sir, yung pangalawa naman po na katanungan ay anong mga kagamitang panturo po ang karaniwan niyo pong ginagamit sa pagtuturo ng Filipino po? Halimbawa sir, yung mga kagamitang panturo nga po, yung mga visual aids, PowerPoint, ano po yung madalas niyo pong nagagamit po? Karaniwan na kagamitang panturo na aking ginagamit ay module. Ito ang pangunahin kong nilalagay sa aming Google Classroom upang nang sa gayoy makasunod pa ang mga mag-aaral para sa aming magiging talakayan gamit ito. Ikalawa ay PowerPoint. Sa pamamagitan nito, dito ko maaari maipakita, maipaliwanag ng maayos at para mas lalong makasunod ang aking mag-aaral para sa mga nakatakdang aralin na tatalakayin. Ikatlo ay maaaring video clips. Sa pamamagitan nito ay mas lalong matuturo o makakasunod ang mga mag-aaral batay sa palabas na kanilang napapanood. Ang kailangan lamang ay akma ang video sa aralin na maaaring talakayin sa oras na ng magiging klase. Okay, sir. Ang pangatlo naman po, ano ang inyo pong pamaraan sa ebaluasyon ng mga kagamitang panturo po o paano niyo po nalalaman kung epektibo ang mga ito? Ang pamamaraan sa ebaluasyon ng aking kagamitang panturo ay maaaring ginagawa ko bilang isang guro sa asignaturang Filipino sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang upang nang sa gayon ay malaman ko kung naging epektibo sa mga mag-aaral ang mga ilan sa ginamit kong materyales. Tulad na lang ng pagsusuri sa partisipasyon ng mag-aaral, pagsusuri sa pang ah, usad ng mga mag-aaral, pagganap ng aking mag-aaral sa kagawain, resulta ng pagsusulit o ebalwasyon, feedback mula sa aking mag-aaral, at pagmumuni ko bilang isang guro o self-evaluation. Sa madaling salita, nalalaman ko bilang isang guro ang pagiging epektibo ng kagamitang panturo ko kung kung nakatulong ito sa pagpapadali ng pagtuturo, nakapagbigay daan sa aktibong partisipasyon at nagresulta sa mas mataas na pag-unawa at mas mabuting pagganap ng mga mag-aaral. Ayan sir, mukhang lumalalim ng lumalalim yung ating ah, mga kasagutan. Dumako naman tayo sir sa ikaapat. Paano niyo sinusuri kung naging epektibo ang ginamit niyong kagamitan sa klase po? So, Sinusuri ko kung naging epektibo ang ginamit kong kagamitan sa klase sa pamamagitan ng pagmamasid sa partisipasyon at maging sa reaksyon ng aking mag-aaral kung nakikita kong sila ay aktibong nakikilahok, nagiging mas interesado at mas malinaw ang kanilang pag-unawa sa paksa. Ituturing kong naging kapaki-pakinabang ang materyales na aking ginamit. Bukod dito, mahalaga rin ang resulta ng kanilang mga gawain, talakayan at pagsusulit bilang batayan kung talagang nakatulong ang aking kagamitan sa pagpapadali ng kanilang pagkatuto. Ayan sir, eto na po ang ating panghuling katanungan. May pagkakataon ba na hindi naging epektibo ang ginamit ninyong kagamitan? Paano niyo ito hinarap? Oo, may mga pagkakataon na hindi naging ganap na epektibo ang ginamit kong kagamitan sa klase. Halimbawa, may mga pagkakataong hindi ito nakaagaw ng atensyon ng mga mag-aaral o hindi sapat upang maipaliwanag ng malinaw ang aking aralin. Kapag nangyari ito, agad akong gumagawa ng alternatibong paraan tulad ng pagbibigay ng karagdagang paliwanag, paggamit ng ibang halimbawa o pagbago ng estratehiya sa pagtuturo upang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang aking paksang tinalakay. Ah, kilo Kinokolekta ko rin ang kanilang mga puna upang nang sa gayon ay malaman ko kung alin ang dapat
baguhin o i-improve sa susunod. Sa ganitong paraan, nagiging gabay ko ang mga hindi naging matagumpay na karanasan upang mapahusay pa ang pagpili at paggamit ng mga kagamitang panturo. Ayan, sir. Base po sa inyong mga kasagutan, ako po bilang isang ah, guro sa hinaharap ng asignaturang Filipino po at nakapanayam ko po kayo na isang guro po sa Filipino. Lahat po ng kasagutan ninyo ay maaari ko pong i-apply po. Hindi lang po sa aking pagdedemo, teaching po. May apply ko rin to, sir, panigurado po sa aking pagtuturo po. Ayun, sir. Maraming salamat, sir, sa inyo pong oras sa pakikipagpanayam po sa akin. Salamat po at pinaglaanan niyo po ako ng inyong oras po. Muli, sir, maraming salamat po at nawa po ay makita ko kayo sa ating school, Philippine Christian, at nawa po ay makasabayan ko rin kayo, sir, isang araw sa ating paaralan po. Maraming salamat po. So maraming salamat din sa iyong pagpapaunlak ng iyong panayam para sa akin. Okay? So maraming salamat.